Right now, we're facing a man-made disaster of global scale. Our greatest threat in thousands of years, climate change. If we don't take action, the collapse of our civilizations and the extinction of much of the natural world is on the horizon. Good afternoon everyone, my name is Kala Liston. So this is my first vlog. So nasa nakikita natin maraming nagbago sa ating mundo nang dahil sa climate change na maaaring ginawa ng tao o natural lamang. Maraming dahilan, ngunit magbibigay lamang ako ng 4 sa mga iyon na kung saan malaking epekto ito sa ating environment. Ito ay makikita lamang sa loob at sa labas ng bahay. Ito ay tambak na tubig, pagsusunog ng basura, pag-iimbak ng basura, at ang paggamit ng chemicals. Alam naman nating lahat kung gaano kaimportante ito at lagi natin itong ginagamit katulad lamang ng chlorine. Ngunit hindi natin alam kung may epekto ba ito sa atin at lalong-lalo na sa ating environment. Ang pag-iimbak ng tubig ay mahalaga dahil ito ay nagdudulot ng maraming benepisyo sa pang-araw-araw na buhay at sa kalikasan. Ngunit meron ding dahilan kung bakit ipinagbabawal ang pag-iimbak ng tubig. Ito ay ang polusyon sa tubig. Hindi tamang pag-iimbak ng tubig ay magriresulta ng kontaminasyon at maaaring pamahayan ng mikrobyo at lalong-lalo ng pollutants na nagdudulot ng panganib sa kalusugan ng tao at sa kalikasan. Ipinagbabawal ang pagsusunog sa ating environment dahil nagdudulot ito ng polusyon sa hangin na maaaring magdulot ng sakit sa respiratoryo at iba pang kalusugan. Ang pagsusunog ay naglalabas ng mga greenhouse gas tulad ng carbon dioxide na nagpapapalala sa global warming. Ito rin ay maaaring magdulot ng pagkasira ng natural na tirahan ng mga hayop at halaman. Ang pangatlo ay ang ipinagbabawal ng pag-imbak ng basura. Ipinagbabawal ang pag-iimbak ng basura dahil ito ay nagdudulot ng polusyon sa hangin, tubig at lupa na nagiging sanhi ng mga sakit at pagkamatay ng mga hayop at tao. Ang hindi wastong pag-iimbak ay maaaring magdudulot ng pagbaha at pagkalat ng mga peste. Dagdag pa rin ito sa pagdudulot ng pagkasira ng kalikasan at pagkawala ng mga tirahan ng mga hayop. At ang panghuli ay ang paggamit ng chemicals. Pinagbabawal ang paggamit ng chemicals katulad ng Zonrock sa kapaligiran dahil maaaring magdulot ito ng polusyon sa tubig at hangin na nagiging sanhi ng pagkamatay ng mga hayop at halaman. Bukod dito, ang mga chemical na ito ay maaaring makasama sa kalusugan ng tao, nagdudulot ng iritasyon sa balat, mata at respiratory system. Ngayon alam na natin ang magiging resulta nito sa ating kapaligiran, ay kailangan natin maging alerto. Yan lamang po at maraming salamat. Hanggang sa muli. Bye-bye!